to really make the Vice President accountable because that is in fact recognized by the Constitution. Kailangan mangibabaw ang batas. Kung hindi ngayon, kailan pa? Parang totoo rin salita eh. Ang mukha ko. Naniniwala po tayo kapag na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I'll leave it at that muna po. Lumayas na. Tanggapin na natin na may bias na dyan eh. We know that the current speaker may hold on more than a majority of the members of the House of Representatives. There is also a responsibility that is actually on the shoulders of our friends in the media. That is correct. Na balansehin yung Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. okay. It's, there's a, hindi... Hey, welcome back mga kabitan. Magandang buhay ho sa ating lahat. Andito na naman ho tayo upang magingay at magbigay ng komprehensibong mga balita at impormasyon sa ating reaction video Danagan Balita News Update. Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino. Mabuhay! Welcome ho sa ating palatuntunan sa mga oras na ito. Ngayon po naman mga kabalitaan ay ating pag-uusapan itong mga pangyayari ngayon na kung saan ay may isinampa ng kaso laban ho sa ating Vice Presidente nitong Akbayan Party List na si Percival. Ano apelyido ni Percival? Hindi ko kilala, hindi ko familiar na apelyido nito. Yung nakakatawang magtanong kay Tatay Digong Duterte. Yun yung pinataplik yung gupit. Yun ho yun si Percival mga kabalitaan. At ito yung time na naghihintay ho sila diyan sa House of Representatives para i-sumite. At kumbaga ifa-file na ho nila yung complaint or impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. At panoorin niyo po maya-maya mga kabalitaan ay itong mga grupo na ito. Tingnan niyo po ito ay talagang makikita ho natin talagang nagpapakita ho sila ng suporta sa ating VP Sara Duterte. Taga-Iligan ho to, mga Muslim at Kristiyano ay nagkakaisa mga kabalitaan. At ito naman ho ipapakita ho natin, ito yung programa ho ng ABS-CBN. Sandali, nawala, saglit, ito. Hindi ko kasi masigurado. Okay. So ito. Alright, bumalik. So ito po, medyo sa pulo sila dito kay Attorney Moniz Guerra dahil nung sinabi ho na sana yung mga media ay hindi naman maging bias. Sabi ni, sino ba yun? Nakalimutan ko itong anchorman na to, sabi niya. Wala ho tayong oras sa attorney, no? Kasi naghihintay na si Kabayan. So ipapakita ho natin yan maya-maya mga kabalitan. At for the meantime, dito ho muna tayo sa isang... saan ba galing to? The richest cities in Eastern Visayas, mga kabalitan. Sino ba yung pinakamayaman ho dito sa Eastern Visayas? At bago po ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi ho tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Balik ko tayo, yung pinaka-richest city ho, dyan sa Eastern Visayas, mantakin nyo po ay ang Ormoc City. Yung Tacloban City, mga kabalitaan, siya po ang pinaka-sentro ng Eastern Visayas. Yun ho, gaya ng Negros Oriental, yung pinaka-sentro ay Dumaguete City. Yung sa Negros Occidental, ang lone district doon ay ang Bacolod City. Di po ba? So ngayon sa Eastern Visayas, mantakin nyo po, yung Ormoc City ang nangunang pinakamayamang syudad ng Eastern Visayas. Ang nangyari sa Tacloban, ba't pang-apat lang to mga kabalitaan? Ba't naging pang-apat lang to? Akala ko ba magaling yung ating House Speaker mga kabalitaan? Tingnan niyo po. Yung ranking po nila from 1 to 7,
yung Katbalogan, yung pinaka-huli ho. Scroll up natin para pinakahuli. Meron na siyang 2 billion pesos yung total assets, mga kabalitaan. Yung Ormoc City ay hindi ho ganun kalaki. Hindi ho ganun kayaman. Pero, hindi ko alam kung nung dumating na yung mga Gomez, ay talagang naman, makikita naman natin yung performance ng mga Gomez na talagang totoo ho talaga yung projects, kung ano yung mga projects na pinoproposo ni Richard Gomez nung siya ay mayor pa at kongresista yung kanyang asawa, ay talagang nandyan ho, makikita ho mga kabalitaan. May resibo ho lahat yan mga kabalitaan. Yun po ang nakakaganda sa Ormoc City. Now, yung Ormoc City ay total assets ho nito ay meron ho siyang tumataginting na 7.4 billion pesos. Yung pangalawa po, talo pa po yung Tacloban, Calbayog, 5.7 billion pesos. Sinundan ho ng Baybay na merong 5.3 billion pesos. Ito yung pang-apat, itong inyong Speaker of the House, mga kabalitaan. Tingnan nyo, magaling ba? Na isang pinuno ang ating Speaker of the House, mga kabalitaan. Yun lang po ay pagtatanong lamang. Bakit ho, yung Tacloban ay yun pong pinakasentro ng Eastern Visayas? Ba't meron lang pong 4.7 billion na total assets samantalang billion-billion ho ang inilaga ko nila sa kanilang mga proyekto dyan? Ba't nagkakaganon? Ano bang pagkukulang ho ni Martin Romualdez dyan sa Tacloban City, mga kabalitaan? Yun ay pagtatanong ho lamang. Tama siguro yung sinasabi ng kanyang kababayan o yung kanyang kadistrito na napakabaho na yung CR ng Tacloban City, ng kanilang market, at kalsada ay lubak-lubak. Kung may project ko yan, na-check po ho ba yan? Nakuha na ba ho natin yan, mga kabalitaan? So sinundan ho ito ng Maasin, 4.1 billion, Borongon, 3 billion. Ang pinakalasto yung ng Katbalogan, meron hong 2 billion pesos. Kayo na pong humusga, mga kabalitaan, kung ito ay magaling na leader ba? Kung makikita nyo, kung si Richard Gomez nga, hindi naman ho ganong kayaman ho yan, ba't nagkaroon ho ng 7.4 billion total assets sa kanilang syudad, mga kabalitaan? Ba't nagiging 4.7 billion lang ho yung kanilang total assets dyan sa Tacloban City? Yun po ay malaking katanungan. Now, bago pa ho ang lahat, ipapakita ho natin yung itong caravan ng mga sumusuporta ni ni VP Sara Duterte. Dito muna tayo sa press con kung sino po ba yung nagsampa ng kaso. Ito pa lang si Akbayan Party List sa Percival. So panoorin ho natin to kung ano po yung kanilang mga sinasabi diyan, mga kabalitaan. Talagang hawak-hawak na pa yung complaint nila eh. Verified complaint for impeachment. Sana mabasa natin, wala tayong kopya eh. Ayaw, magsisimula na ho yan, mga kabalitaan. Pakinggan ho natin sila kung ano yung kanilang masasabi. Sige po. Status lang po, sandali. Magbigay lang po kami ng status update. Sa ngayon po, ang cute talaga nito. Okay na lahat? Sarap halikan yung pisngi, mga kabalitaan. Alin ang sapaw? Luwag po tayo, luwag tayo. Wala na. Nag-aagawan na yung mga media dyan. Sino kayang merong sobre dyan para makapagtanong? pababa to, pababa pa. Excited talaga tong si Percy. Parang siya ngayon yung Ayan, Star Margarine. po, alam ko po matagal tayo naghihintay, Margarine pasensya pala. na po. Pero sa ngayon po, ang status ay hinihintay natin ang ating Secretary General para po i-receive yung impeachment complaint ng ating po mga private complainants, mga citizens at civil society leaders na narito ngayon. Para po ipakilala yung mga complainants, sinatawagan ko po si Senator Laila de Lima. Okay. Talagang scripted eh. Ito pong complaint for impeachment ay pinirmahan ng 17 complainants na mga galing sa civil society organizations, galing din sa religious sector, galing din sa ibang grupo. But they are filing, all of these signatories, 17 signatories, are filing this in their personal capacity, even if they are members of various groups or of various party lists, etc. So, ito po,
17 po sila ang mga nag-file po. Former Secretary Ging Deles, Father Flaviano Villanueva, SVD, Gary Alejano of the Magdalo, and Alice Murphy. Pero nangingialam na rin yung simbahang katoliko, no? Yung pare na yan, parang demonyo yung muka. Tingnan nyo. Ngayon ko nakakita ng pare mga kabalitaan na parang Judas yung muka eh. Tingnan nyo, nangingialam na yung yung mga kaparian ho natin at saka yung mga madre ho natin sa politika, mga kabalitaan. As the urban poor group, Francis Aquino D, that's Kiko D, Mr. Eugene Louis Gonzalez, Doc Sylvia Estrada Claudio, Lea Lopez Navarro, Rowena Amon, Mr. Randy Francisco de los Santos, that's the uncle of Kian de los Santos, a victim of the EJK. Miss Filomena Cinco, Mr. Teodoro Teddy Lopez, Sister Susan Santos Esmile, SFIC, Mary Grace de Guzman, Sister Mary Grace de Guzman, Mga nagko-complain, halatang... Father Robert Reyes, ayun, lalo na yun. Aktivista yan. Miss Maria Yvonne Cristina Hereza. So Yung those are kalaban, supposed to be 17 signatories. mga totoong kalaban talaga yan ni Duterte, yung mga nagfa-file ho dyan. So wala ho neutral. Kasi pag nagfa-file ho kayo ng impeachment complaint, dapat wala kayong pinapanigan kung ano lang yung nakikita nyo. Yun na ho, ipa-file nyo kasi para for the sake of transparency. Pero yun sa kanila ho, yung mga nagfa-file ho ng complaint, lalo itong sa Percival mga kabalitaan, ay ginamit lang ho yan sa kailang kanitong Makabayan Block. Kasi nga wala hong responsibility ito eh. Chill-chill lang to eh, wala tong problema. Kakaupo lang niya dyan sa kanyang party list. Kaya ito na lang muna, isalang natin si Percival. Siya yung i-front natin na nagfa-file para hindi ho tayo mamumroblema kasi malaking usapan ho ito. Kaya yun, kinagat din naman. Akala niya hero ho siya dyan si Percival mga kabalitaan. Nagpa-auto rin. Tingnan nyo. Ang grounds po ng impeachment, bale 5 po. It was actually condensed into 4 grounds as indicated in the articles of impeachment, pero 5 po sila. So out of the 6 grounds for impeachment laid down in the Constitution, 5 po yung grounds. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. So ang wala lang na ground for impeachment is treason. So majority of the grounds are present. And there are a total of 24 articles of impeachment as discussed in the 33 page complaint. So among the articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the Office of the Vice. Palaging misuse yan na. Hindi pa nga natapos yung kuha sa investigasyon nila eh. Talagang pinangungunahan na talaga nila yung COA. Wala pa nga eh. Nakabinbin pa nga sa COA at ongoing pa nga yung pagsasala ho sa mga documents ni Bibi Sara sa sinasabing notice of disallowance ng 70 million. Hindi ho 125 million pesos sa 70 million lang po. Pero ang pinapalabas ho ng Kongreso ay 125 million daw yung nilustay ng Bibi Sara. Kaya nga, sabi nga ni Ombudsman Martires na wala hong hindi ho kailangang imbestigahan yung confidential fund kasi nga confidential. Yung may karapatan lang ho niyan ay yung COA, hindi ho yung Kongreso. Kaya yung paniniwala nila ay pasok ho daw doon sa kasong yon ay pinagpatuloy ho nila. So malalaman ho natin kung ano po yung katotohanan. Kasi nga naniniwala ho tayo na ang kasamaan ay hindi ho magwawagi sa kabutihan mga kabalitaan. Vice President and also of the Department of Education. And nandyan din po yung grounds like yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants during the
press con in October 18 and the second one in November 2024. Because these are very unbecoming and these are actually betrayal of public trust because these are also high crimes, yung kanyang mga threats doon sa latest na mga rant niya o kanyang mga meltdown. Meron din as an article about her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. There are other grounds. Let me just so that I can be very sure of this. Bakit pinipersecute na nila si Sara? Wala kang kaso sa korte na gano'n yung involvement ng killing sa Davao City. Ayun pa yung ginamit nila ng pambato sa impeachment. Nako po. Ewan ko lang kung makakalusot. Kung makakalusot yan sa Kongreso, malamang ho, sana hindi ho bubutuhan ito ng pabor yung nagustuhan ng mga itong Akbayan Party List at ng Kongreso. Sana manaigo yung malaking boto makukuha o pabor kay Inday Duterte sa Senado. Is your IT team constantly putting out fires? Well, get ahead of the chaos. As a complainant, I'm supporting this move, and at the same time, I was designated by the group as a spokesperson. But there are actually two signatories who are part of the ML, or Mamamayang Liberal, in the same manner that there is a signatory part of Magdalo and a signatory part of Akbayan. And the endorser is Congressman Percy of Akbayan. Based on your information, where is the Secretary General? O for sure ba, i-receive na yun ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint? Opo, yun po ang namin. Pinapahintay nga po kami. Kasi I think he's attending to another official duty of his. So his staff told us to just wait for him. So this will definitely be filed today. Yes. And then, you know, that another article is the respondent left DepEd with nearly 7 billion pesos in unliquidated cash advances. Isa po yun sa mga articles. And then there's the rigged bidding of laptops and other electronic devices during respondents' time as DepEd secretary. And then they were also respondents. Parang yung pagbili ng mga laptop o yung overpricing di umano, parang wala pa yata si Inday Sara nun eh. Check natin na yung mga kabalitaan. Kasi parang sa tingin ko wala pa yun siya. Hindi pa yata siya secretary nun sa DepEd. And members of her family engaged also in bribery and or in the unexplained receipt of hundreds of millions of funds from known drug personalities. And then we also cited, the complainants also cited as among the articles of impeachment, the respondents' acts of cuddling, defending, and otherwise acting as an enabler of Pastor Apollo Kibuloy. So we will be filing this, and it's good that the section is here already. How do you feel lang? Kasi si President Bongbong Marcos has already sent a message to the Congress. Alam nyo, isang tanong. Wait lang, how do you feel po na, the President has already spoken and he said to the congressman, the House leaders na huwag na natin pagkukunan ng pansin ng impeachment. How do you feel po? Okay, under the Constitution, a citizen can actually file an impeachment with a member of the House of Representatives as an endorser. And so, sorry, go ahead. So, hindi namin tinitingnan yung mga ganyan because ayaw nga namin yan na maging, ma-perceive kami as favoring any of the political protagonists now, di ba? Talagang decision po ito ng mga individual na mga nag-file coming from various groups. Ayaw naming kumumpas o sumama sa kung anuman na mga moves nila, ng mga nasa gobyerno ngayon, including the president. We cannot be affected by the desire to really make the vice president accountable, because that is in fact recognized by the Constitution. Kailangan mangibabaw ang batas
mangibabaw ang saligang batas. Pamilya yung isa. Pakinggan natin mga kabitan. Pamiwan siya. Endorso nitong impeachment complaint. Nagpaiwan Sa sa kabila tingin natin. po ng mga balita noong nakaraang linggo na may mga sinabi ang Malacanang at ilang political leaders na huwag daw pong ituloy. Linawin po natin, ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Hindi po madidiktahan Taong bayan. ang mga progresibong puwersa na gustong i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. How hopeful are you, sir? Na may number? Lao po, sagot. Sa araw na ito, we are here in the House of Representatives bravely supporting the petition of citizens kasi naniniwala tayo Pag ito nagsasalita mga kabitan, natatawa talaga ako. Tingnan yung pagmumukha nito. Tingnan mo, talagang seryoso eh. Akala mo, ano talaga eh, talagang mapagkakatiwalaan. Hindi niya alam, ginamit lang ho siya ng Makabayan Black kasi wala ho itong responsibilidad. Relax to kasi bagong nakaupo to sa kanyang party list. Kaya ibigay mo natin to kay Percival para matuto rin siya. Tingnan mo uso. Nganga siya nganga. Parang gutom na yata to. na ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They Responsibilidad. have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process to. Oo, mahalaga yung impeachment na to kasi mahalaga para sa inyo, sa ambisyon ninyo. Diba? Para makaganti ho kayo sa mga Duterte. Ikaw, napahiya ka nung nakarang pagdinig. Kaya ikaw yung ginamit nila para makabawi ka. Di po ho ba? Poto ka rin. Tuloy! Towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Parang totoo rin yung salita eh. Ang mukha ko. Naniniwala po tayo kapag gusto, may paraan. At yung paraan po na yon ay paraan para Ang mukha nito. panagutin ang mga nangaambuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Nagawan pa. Ito, may tanong to. Lang kayo na nag-endorse? Magsisimula na po kasi yung pag-activate ng process sa pag-file natin ngayon. No, and Congress will have to go through the process of referring it to the responsible committee, the Committee on Justice. As to the timeline, we leave it to the leadership of Congress. Pero kalakip nito yung reminder that we are duty-bound in this House of Representatives to give this complaint a fair day in court. Fair day in court. Lala. Paano yung numbers niyo? Patay, paano? Oo nga, paano yung numbers? Saglit lang. Oo nga pala, no? Paano yung numbers? Kasi nga, ngayon lang to, parang taon nito, malapit na kasi sila mag-end yung nila dito para magbakasyon sila. So, paano yung numbers? Sagutin mo nga, wag kang umalis ha, sagutin mo, sige. Naniniwala tayo na matindi yung merits ng ating impeachment complaint. At naniniwala din tayo dito sa mga kasama natin sa Kongreso, pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I'll leave it at that muna po. Lumayas na. Nahihirapan siya sumagot sa by numbers kasi yan. Isip sila yung pinakahuli, may nauna pa ho. Tatanggapin naman siguro yan ng tawag nito ng Solicitor General, Secretary General. Kasi ganoon naman talaga yung procedure dyan. So, ang tanong ho dyan, kasi pag natanggap na ho ng Solicitor General yan, idadaan ho yan, dire-diretso na. Dadaan ho yan sa Committee on Justice sa lower dadaan ho yan, tapos pag nakita na ho nila, tapos diretso na yan sa Kongreso. So yung Kongreso magbubutuhan, sila nang gagawa ng paraan para endorse nila dyan sa Senado, at yung Kongreso yung magbibigay ho ng tawag nito ng huwes or judge yata, yung maglilitis yata doon sa no. So abang-abangan lang ho natin to mga kabalitan ko anong patutunguhan dito mga kabalitan. At meron pa yata din silang press conference dito at sundan ho natin to saglit kung anong masasabi na naman ni Solicitor General mga kabalitaan. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives, but a constitutional obligation.
The Constitution prescribes clear steps to ensure fairness and adherence to the rule of law. Impeachment proceedings are vital to preserve the integrity of the institution and affirming the principle that public officials are accountable to the people they serve. Accordingly, the House of Representatives will proceed with its duties on this matter, strictly adhering to the Constitution, its rules, the principles of due process. The House of Representatives remains committed to conducting the proceedings with transparency, impartiality, and full respect for the rule of law. The constitutional mandate is a vital function of Congress in maintaining public trust in government institutions. We call on all parties to allow the legal process to take its course, ensuring that truth and justice will prevail. Thank you. So yun po mga kabitaan ang mga kaganapan ho dyan sa pagsampa ng kaso ng Akbayan Party List kasama si Laila de Lima, yung kanilang spokesperson di umano, yung impeachment complaint laban ho sa ating pangalawang Pangulo mga kabitaan. So naging masaya ho ngayon yung Makabayan Bloc dahil nga ay sila'y nagtagumpay na kanilang naipasana dyan sa ating ano ba yun? Solicitor General ba yun? Or Secretary General? Sa kanilang Secretary General sa House of Representatives mga kabalitaan. Yun po yung napakasayang araw ho nila dyan. So, ngayon, ito naman ho, ipaparinig ko sa inyo, medyo maganda ho yung punto nito ni Attorney Mon Isguera, yung mga posibilidad ho na mangyayari patungkol ho sa usaping impeachment case sa ating pangalawang Pangulo. Panoorin ho natin to. Kapag nangyari po ba na kahit isa lamang po doon ang pumasa sa House at hindi na ho kailangan na all 24 ang maipasa o botohan ng House, pwede na hong iakyat yun sa Senado. Ganun ho kaya yun? Heard it during the live feed earlier. Parang it is within the context of the 5 reasons or grounds that I have read, that I have said. No? Ganun yun. That was very well explained in the press conference, no, of the I don't know who that congressman was, but the fact of the matter is that I think from the receipt of the complaint, which happened already, they have 10 days to actually endorse it to the proper committee. The House Justice the Committee of Justice. Yes. Committee on Justice. And then the Committee on Justice has 60 days to deliberate on it. The Vice President may go to the Supreme Court. To challenge the impeachment. Yeah, that happened before. Remember? So this is an avenue for the Vice President. It's an open, it's open, and it's an open option to the president, to the Vice President. So kailangan, we do not know that. So kailangan panuurin niya. Unang-una, election time. Busy ang mga kandidato. I mean, itong incumbent representatives who are running for election. So, will there be a majority, so-called, at least 1/3, who will be present during the voting? Maifile yung articles sa Senado, may question then. Some of the senators, 12 of them, are actually seeking re-election. Some are actually ending yata. No? Correct. So, kailan sisimulan yung proseso, assuming na maiakyat nga ng House of Representatives yung articles sa Senado. Pero let's face it, in the ultimate analysis, ang mangyayari naman dito, whether or not there is indeed compliance with the requirement of form and substance, yung numero, no, yung bilang, importante dito yung bilang ng mga
alam mo na, Oo. tanggapin na natin na may bias na dyan eh. Correct. May bias na. It's a against political yung iba, process. Yung iba, Correct. Yung iba ang sinasabi ko. Meron naman independent-minded. Meron din naman sigurong pabor kay Vice President. So, but the fact of the matter is that we know that the current speaker has, to me, the way I look at it, I may be wrong, a hold on more than a majority of the members of the House of Representatives. Ang talagang labanan dyan, assuming na, pumunta nga sa Senado, Senado talaga. Senado. Ngayon, be that as it may, remember, pagdating sa Senado, 2/3 ang kailangan niya. Yes, correct. Hindi rin natin alam kung by the time na tapos ang eleksyon, they will assume office July 1 or something. Yes. July 1, baka magbago yung complexion ng Correct. ng membership. So, Correct. yung realignment, baka hindi malayong mangyari. Tama. Na magkakaroon ng realignment. Okay. Sige. So, mahaba pa dahil Yes, po. sa tingin ko ngayon, fireworks, medyo nasa identified sa left itong, of course, Akbayan. Former Senator De Lima is there. Magdalo is also, remember, I think Magdalo, andiyan kasama si Senator Trillanes. Diba? Correct. May kulay na rin yun eh. Opo. May kulay na rin Rainbow yun. Coalition ito, Attorney Mon. Well, Attorney. that's precisely the point. Hindi naman siguro mababasa ng mga kaibigan natin sa media. Hindi nila makakaligta ang basahin yung katotohanan. Yun lang naman siguro ang dapat maging fair. Well, we're hoping that due process, the rule of law will be followed there, no, at the House of Representatives. Right. But at the same time, there is also a responsibility that is actually on the shoulders of our friends in the media. That is correct. Na balansehin yung Napunto kayo, Attorney. Certainly. We will do that naman po. Attorney. Yeah, I know that. Attorney, naubusan na po tayo. Wala akong problema sa iyo, Tony. Di ba, nauubusan na doon sila ng oras. So sinabi na sana may may pananagutan din yung media dito dahil yung iba nga bias sabi din ni sino ba yung anchor na yan? Will do. Ito naman yung ginawa ho natin, Attorney. Pinutol agad si Attorney. Talaga naman, halatang-halata na. Medyo nakakarami na kayo dyan, mainstream media, mga kabalitaan. Anyways, yun, maganda yung laban at saka maganda yung naging pahayag ni Attorney Esguerra dahil ito po ay expert ho ito sa ganitong pangyayari yung mga impeachment na yan. Tama ho yung sinabi niya na yung laban ho talaga nasa Senado. Sana yung Senado kakampihan nila si Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. At pwede rin siyang pumunta doon sa Supreme Court para pigilan ho itong sinasabing impeachment na yung nagsampa ay puro mga makakaliwa, mga kabalitaan. Halatang-halata na, may bias na tayo dyan. Mismo si Attorney Esguerra, Mon Esguerra yung nagsasabing may bias talaga dito sa mga media, yung pagbabalita ho nila. Anyways, dumako tayo dito, mga kabalitaan, sa Iligan City ay nagpapakita ng suporta itong mga kababayan nating Muslim at Kristiyano na nagkakaisa ho patungkol sa pagsusuporta nila kay BP Sara Duterte. Panoorin ho natin to, mga kababayan. Hanapin muna natin yung play button dito. Saan na ba to? Saan? Okay, lumagpas ito. Sige, panoorin na to. Okay, panoorin ho natin to, mga kabalitaan. So, yun na po, no? Hindi natin binigyan ng music kasi naka-off yung volume dito kasi may music ko. So, tingnan nyo na lang ho yung mga kaganapan dyan sa Iligan City. Bago po ito, credit to kay sino ba i-credit natin to? Saan ba? Saglit lang po. Hanapin natin yung pangalan na nag-post. Sana ba? Basta credit ho sa tawag nito, post, panoorin niyo po, no? Napakadami na ho na nagbibigay ng suporta ho sa ating okay, baba tayo kunti. Yun, sa ating Vice Presidente Sara Duterte.
Yun, nagcaravan ho sila. Hindi natin alam kung saan yun, saan pupunta ho ito kasi ang dami ng mga sasakyan. May mga placards, may mga tarpaulin na nagpapakita ho ng kanilang suporta. Ayun makikita mo may numbers na ho yung mga sasakyan para identified ho sila ay kasama sa activity na yan. Oh, 'di ba? So ano ho yan papuntang siguro baka papunta ng Mindanao na ho yan. I mean Davao. Kasi sa Iligan to Ano kayong gagawin doon sa Davao City mga kabalitaan? Tingnan nyo. Ayun. Yun, nagkakaisa ho yung mga Kristiyano at Muslim ho dyan sa Mindanao, particularmente dyan sa Iligan City. At tuloy-tuloy ho yung kanilang caravan ngayon. Baka sa akin lang po ito, baka pupunta ho ito sila ng Davao. Sara Duterte, yun po yung nakalagay sa tarpaulin ho nila. Yun, nag-uusap na yung mga leaders ho ng organizer. Ito yata yung mga organizer no? Yun. Ayun nga po mga kabalitaan. So, medyo magandang laban ho ito ngayon dahil talagang sinusukat ho yung kakayahan ni Sara Duterte kung saan talaga hanggang saan talaga ito aabot itong kaguluhan ng politika sa ating bansa. Well, hindi naman ho natitinag yung ating Vice Presidente. Kaya sabi ni Amy Marcos na baka magkawatak-watak na Luzon versus Visayas at Mindanao na di umano kung mangyari ho talagang tawag nito, kung mangyari ho talagang binabalak ko nila mga kabalitaan na patalsikin sa pwestong itong ating Vice Presidente. Baliktad na ngayon mga kabalitaan, baliktad na. Yung Vice Presidente yung gumagawa ng tamang trabaho, yun pa yung pinapatalsik. At alam naman natin, sabi nga ni Attorney Mons Isguera na bias talaga yung media. May pagka-bias yung mga media. At lalo na ito, kontrolado ni Romualdez ang Kongreso dahil ganun nga, kumakampi daw sa kanya. At iba naman, meron namang neutral at meron din namang kumakampi kay Sara Duterte. So malalaman ho yan pagdating sa Senado kung hindi ho ito pupunta sa Supreme Court. Ito na daw yung pinaka-best way na pamamaraan ho na mapigilan ho yung impeachment laban sa kanya. Punta ho siya ng Supreme Court. O di kaya pag lumusot ito sa Senado, yung Senado naman ho pinaka-the best na venue ho para mahinto itong impeachment case laban ho sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Kaya kung nagustuhan niyo po itong reaction video natin, huwag na pong kalimutan mag-subscribe na para lagi tayong updated sa mga ganapan sa ating lipunan. Like, comment, and share lang po ang video ito. Sa muli, sa lahat ng mga OFW na nanonood ngayon, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ho kayo. Ipagpatuloy ang kausa niyo po.